Okay, pag-usapan kaagad natin 'tong mga retired AFP and PNP officials. Iba pa po 'to 'no, doon sa class 88 ba 'yun o ano na nga 'yun, class 88 na kamakailan lang po ay sumuporta naman kay Wilkins. Alam niyo po ang nangyayari, hindi na po matiis ng mga retired general. Hindi po ganito ang nangyari kay Tatay Digong. Noong pong panahon ni Tatay Digong, may tiwala po yung mga sundalo sa pamumuno po ni President Duterte. Wala po tayong narinig na pirmahan, manifesto, di po ba? Diyan niyo po mapapakita kung anong uri ng leader. No, kung may tiwala po sa kanya yung armed forces. May narinig po ba kayo? Kahit po pinasasama nila ngayon, man, lalo-lalo na po yung mga sa lahat ng no? Kung sila lang ang papakinggan nyo, si Pangulong Duterte ng pikawalang hiyang Pangulo. Pero, eto pong mga maginoong mga PMAers, mga retired police officers, retired military men, wala ka pong narinig kahit kailan na nagpahayag po sila ng manifesto ng pagtutol sa mga sinagawa ni Pangulong Duterte. Dahil alam ng mga military at ng mga kapulisan na nasa tamang direksyon tayo nung panahon ni Pangulong Duterte. Kahit pinasasama nyo na ngayon, no? Kahit pinasasama nyo na ngayon si Pangulong Duterte, pero nung panahon po, hindi po ba? Nung nanunungkulan siya, wala po. Talagang masasabi natin na wala pong mga manifesto at wala pong pirmahan na nagaganap. Masama po ba ang ating signal? Kung okay naman po, pwede po ba press 1 lang po? Para alam ko, para hindi tayo press 1 lang po kung okay naman yung ating signal. Kung hindi po okay, press 2 po para para alam ko, may idea ako kaysa salita ko ng salita, wala naman pala kayong naririnig at nakikita. Ayan. Tama naman pala eh. Panay 1 naman pala oh. Meron talagang mga tao na a-adjustan na lang po natin kaysa magalit tayo. Hindi po ba? Ganyan talaga ang labanan eh. Okay po yan. Ibig sabihin pag may mga nakapasok po, maraming manonood sa atin ngayon. O, balik na po tayo sa talakayan. Kamakailan lang po may manifesto, no? Manifesto ng suporta kay Wilkins o former General Wilkins. Ngayon naman po may manifesto na naman. Hindi ko alam kung manifesto po. Ito po yung headline. Kapapasok-pasok lang po nito ng balitang ito. Retired AFP and PNP officials ask for budget review. O bakit nyo po? Thank you very much, Keki. 800 yen. Ayan. Teka muna, si Kiba ay ano na, moderator. Okay. Alam po ninyo, no? May mga nagsasabi, bakit kayong mga militar? Bakit kayo nakikialam? 'Di ba dapat suporta lang kayo? Alam niyo po, hindi po ang militar po, ang pinoprotektahan po ng militar natin, hindi po yung isang partikular na pinuno, kung hindi yung konstitusyon. Kung nakikita po ng militar natin na panay pangwawalang hiya na po yung ginagawa, papalag na po sila. Kitang-kita naman, no? Ngayon po, naglalabasan na po kung paano nila winawalang hiya. Saan ka nakakita na health, no? Sabi nga, kapatid na po to senador kapatid na po to ng Pangulo na senador. Ano sinabi? Huwag niyong ipahamak yung Pangulo dahil pinapipirman niyo sa budget na maraming nilalabag na batas. O imagine, sasabihin niya ng at totoo naman, matagal na natin na-discuss yan. Pero ito pong mga nireveal nitong mga AFP general o mga retired generals, matindi pa pala, no? Hindi lang pala yung mga alam natin, ang alam natin budget cut. Budget cut po
Panay mga budget cut, 'di ba? Yung inalam natin, budget cut sa DepEd, budget cut sa AFP militarization, modernization, at iba't iba pang budget cut. Eto po, mas marami silang nilatag dito. Kung may mga budget cut, saan naman napunta? Malulula po kayo. Ako ngayon ko lang nakita 'to, eh. Kasi siyempre wala naman tayong kakayahan wala naman tayong researcher. Maraming salamat kay Shelo Magno na tumatay yung researcher ni Badong. At ngayon po pati 'to. Pag mga retired general na po ang mga nagpipirmahan, po siya, talagang hindi na po nila matiis. 6 na taon po si Pangulong Duterte, wala po. Wala po kayong narinig na issue na nagpirmahan kahit pinasasama na ngayon. Narinig niyo po bang nagkapirmahan noon? Wala. Ngayon, ang dami na po. Yung nakulong sila Ka Eric at saka si Doc Badoy, may pirmahan sila. Eto ngayon, yung kay Wilkins, may pirmahan. Tapos ngayon na naman po sa budget. Kasi very obvious po yung ginagawa nila, eh. Tapos, ang lalakas pa ng loob, no? Ang lalakas pa ng loob nila na ibintang lahat sa Duterte. Uy, thank you very much kay Camplona na nagbigay po ng rose. Natutuwa ako dyan sa mga nagro-rose. Tignan nyo po, ito yung mga tinututulan nila kaya sila nagpirmahan. Ha? Open letter po yung ginawa nila. Inisa-isa po nila yung sa tingin nila ay maling ginawa ng mga BICAM. Una, binawasan po yung AFP modernization program ng 15 billion. Just imagine, ngayon po, no? Ngayon po, mayroon pong harassment na ginagawa po dyan sa West Philippine Sea. Kailangan po talaga ngayon ng ng hindi lang po tokis yung suporta natin sa ating mga militar, no? Sa ating AFP. Panay tokis lang yung suporta nyo, eh. Tapos babawasan nyo yung budget. Kinaltasan po ng 15 billion yung budget nila sa AFP modernization. Inuna po nila yan. Okay, ikalawa. Sabi niya, reduce. Ito po yung sinabi ng mga retired AFP and PNP officials, reduce national defense efforts and hinders the AFP's ability to confront security concerns and modernize necessary equipment. Yan. Ano pa po bukod dyan? Ito pa po. So sila po, sino-sino itong mga to? Yan po yung mga retired concerned members of Armed Forces of the Philippines tsaka PNP. Uniform personnel, Vanguard, civil society and civic organizations. Vanguard. Ayan. Are writing to you. Ito po sinabi nila kay Pangulong Marcos. I writing to you today to convey our serious concerns regarding the questionable deviations of the approved General Appropriations Bill from the National Expenditure Program that Your Excellency submitted to Congress. Ang layo na po, eh. No? Kasi po dapat nagmumula po sa Pangulo. Ito yung mga gusto kong pagkagastusan. Pagdating po sa BICAM, mas makapangyarihan pa po, eh. Yung sinasabi po ni VP Sara na ang may control ng budget ay si Martin at saka to si Saldico, pinangangatawanan po nila, eh. Okay, ano-ano pa po bukod dun sa pagkaltas ng 15 billion. Ito po ang sinasabi nilang kinaltas na tinututulan nila. O saan naman napunta? Dinagdagan ng budget ng Senate, no? From 12.83 830 billion naging 13.930 billion. So dinagdagan po nila ng 1.1 billion. Akalain niyo yun, dinagdagan niyo yung sarili niyo, binawasan niyo yung budget ng AFP, dinagdagan niyo yung sarili niyo ng 1.1 billion. Ito po ang malupit sa lahat.
Ang budget po ng House of Representatives na 16 billion, ginawa po nilang 33, dinoble o higit pa, no? 16 billion lang po ang budget ng House of Representatives. Dinoble po nila. Grabe itong mga to. Kaya tuwan-tuwa yung mga si Chis Escudero, buto lang binibigay sa inyo. Tuwan-tuwa kayo, dinagdagan kayo ng 1.1 billion. Samantalang yung mga congressman, dinoble nila yung budget nila. Kayo, hinagisan lang kayo ng buto. Oy, Danilo, kung ayaw